May isang babae na sinugi ng asawa niya. Tapos ilang linggo lang pagkatapos ng libing niya, binisita niya yung nanay niya. Pero hindi siya yung basta-basta na bisita lang kasi multo na lang siya, kaluluwa na lang. And the wildest part, yung kwento niyang ghost visit na yun, ang naging dahilan kung bakit nahuli at nakulong yung sumugi sa kanya. Yes, this is the story of Elva Zona Hister Shue, or mas kilala ngayon bilang the Greenbrier Ghost. The only known case sa US history na allegedly na-solved dahil sa isang ghost testimony. Pero ang tanong natin ngayon, legit ba talaga? O isa lang tong kwento na binigyan lang ng supernatural spin ng mga tao? Let's talk about it. Okay, rewind tayo. Year 1896 sa Greenbrier County, West Virginia. Isang tahimik na rural area. Parang typical probinsya na chill lang ang buhay. Dito nakatira si Elva Zona Hister or Zona sa mga kakilala niya. Isa lang siyang simpleng babae. Nasa early 20s at ang nanay niya ay si Mary Jane Hister. Ngayon si Zona guys, ayon sa mga nakakakilala sa kanya, mabait siya, cheerful, and very proper. Parang good girl, ganun. Pero isang araw, nakilala niya si Edward Stribling Trout Shue. Isang bagong dating lang sa lugar. Blacksmith siya by trade. So, si Opa, gwapo, charismatic, tsaka mukhang may charm. You know the type. Yung tipong marunong magpatibok ng puso pero medyo suspicious ang vibes. Ganun ang atake niya. Now, after a quick whirlwind romance, nagpakasalagad sila around October 1896. Ang bilis, diba? Sabi nga nila, if it's too good to be true, baka nga hindi totoo. Now guys, just 3 months after the wedding, January 23, 1897, isang batang lalaki ang pinadala ni Trout sa bahay nila para i-check si Zona. Pagdating ng bata, ayun, nakita niya si Zona, tsugi na. She was lying at the foot of the stairs. Yung nakahiga, parang nilagyan ng effort, neatly dressed, hands folded across her chest, at may scarf sa leeg niya na mahigpit ang yung pagkakatali. At first, akala nila accident or may sakit. Yung local doctor na si Dr. George Knapp, in-examine yung katawan niya. Pero habang in-examine, andun si Trout, yung husband, hysterical daw, umiiyak. Tsaka ayaw niya na may lumapit na kahit sino sa katawan ng asawa niya. So guys, nung panahon na yun, bihira pa talaga yung mag-autopsy, lalo na sa mga rural areas. Tsaka kapag yung asawa o kamag-anak ng namatay ay sobrang emotional or hysterical, madalas, out of respect, hindi na pinipilit ng mga doctor na mag-full examination. So, ganun yung etiquette noon. Kahit minsan halatang may something off, no? So, dahil ayaw ni Trout na lumapit yung kahit sino sa katawan ng wife niya, tumigil si Dr. Knapp sa pag-check. Tsaka sinabi na lang na maybe heart failure. Kaya ang official cause of death na nilagay sa death certificate, everlasting faint. In other words, heart failure, parang pinaganda lang. Medyo convenient, no? Pero guys, yung mudra ni Zona, si Mommy Mary Jane Hister, she wasn't buying it. Alam niya, she knew something was off. Hindi raw kasi normal yung pagkatsugi ng anak niya. Kasi una, bakit daw biglang natsugi ng walang sakit? Pangalawa, bakit daw parang sobrang possessive ni Trout sa katawan ng asawa niya? Even dressing her up himself for the funeral and making sure na walang makakita sa leeg ni Zona. Sabi nga ni Mary Jane, may mga kakaibang signs para sa bahay. Malamig na hangin, amoy bulaklak, yung mga tunog sa gabi na weird. Tapos isang gabi, according sa kanya, nagpakita daw si Zona sa kanya. So ayon kay Mary Jane, 4 na gabi daw bumisita sa kanya yung kaluluwa ng anak niya. Tapos dun sa pang-4, doon daw nagsalita si Zona. Chat guys, nakakilabot to. Sabi daw ni Zona sa kanya, Mama, pinatay ako ni Trout. Sinakal niya ako. Binali niya yung leeg ko. At to prove her point, pinakita raw ni Zona ang ulo niya. Umikot ng full 180 degrees like shit. Literal na pinakita niyang nabali yung leeg niya. Ayun guys, syempre kung sa panahon natin nangyari to, lalo na sa mga hindi naman talaga masyado naniniwala sa mga paranormal kineme, for sure sasabihin lang na grabe naman si mother. Baka masyado lang stress o nag-grieve. Pero guys, tandaan natin 1897 nangyari to at sa rural America. Religious at superstitious yung mga tao. So si Mommy Mary Jane, convinced talaga siya. Pumunta siya sa local prosecutor na si John Alfred Preston. Kinuwento niya lahat, pati yung ghost visit. Alam niyo guys kung ano yung nakakagulat. Hindi man naniwala si Preston sa ghost part, pero na-curious siya enough to investigate further. Maybe sabi niya, what if tama nga si Mary Jane? Kahit hindi dahil multo yung reason na, naisip niya na baka may foul play talaga. So,
He gathered statements, pinabalik niya si Dr. Knapp and requested the coroner to reopen the case. Eventually, napapayag nila yung mga opisyal and on February 22, 1897, just a month after the burial, inexhume nila yung katawan ni Zona. Ito na guys, kumapit na kayo. During the autopsy, which lasted about 3 hours, they found shocking evidence. Nakita nila guys na yung leeg ni Zona was broken between the first and second vertebrae and yung windpipe niya was crushed. Shit. Para sa mga hindi familiar, no, yung vertebrae, yun yung buto sa leeg na nagko-connect sa skull at sa spine. So kapag nabali to guys, it's instant fatal. So in other words, nabali talaga yung leeg niya, hindi dahil sa pagkahulog. Meron ding finger marks around her neck. Ibig sabihin, sinakal talaga siya. At ang pinaka-weird, yung scarf na nilagay ni Trout during the funeral perfectly covered the bruises. And boom, instant evidence. Autopsy confirmed everything Mommy Mary Jane claimed. So dahil sa bagong findings na yan, Edward Trout-Shue was immediately arrested and charged with murder. Okay guys, nag-start yung trial noong June 22, 1897 at grabe guys, talk of the town talaga siya. Para kang nanood ng live chismis sa courtroom. Now, the prosecution focused on the physical evidence, yung broken neck, strangulation marks, and inconsistency sa story ni Trout. Hindi na nila bring up yung ghost story, pero the defense, sinubukan nilang i-turn yung tables. Tinawag nila si Mommy Mary Jane sa witness stand para ipahiya siya. Ang tinanong sa kanya, Mrs. Hister, sabi mo ba talaga nakita mo yung multo ng anak mo? And si Mommy Mary Jane, kalmado lang yung sagot niya. Sabi niya, yes sir, I saw her spirit. She told me what happened. Imbes na pagtawanan siya guys, the jury and the crowd were captivated. Imagine nyo na lang yung isang grieving mother, sure na sure sa sinasabi niya, steady and confident. Parang hindi mo rin kayang pagtawanan kasi. And guess what? The defense tactic backfired. The jury actually took her composure as sincerity. Parang mas lalo silang naniwala na may nangyaring krimen talaga. So after deliberation, Trout-Shue was found guilty of murder on July 11, 1897. He was sentenced to life in prison. Walang death penalty pero habang buhay siyang nakakulong. He eventually died sa Mountsville Penitentiary noong March 13, 1900s, reportedly due to an illness. Now guys, after his death, nanatiling tahimik ang Greenbrier County. But the story didn't die with him. Kasi over the years, naging legend na siya. Tinawag na siyang the Greenbrier Ghost, the only case in US history solved by a ghost. Kaya may nakalagay pang historical marker sa Soul Chapel Cemetery kung saan nakalibing si Zona. Pero guys, let's be clear ha. Walang official legal record na ginamit talaga sa court yung ghost testimony bilang evidence. It was never legally recognized. Yung ghost story guys, naging trigger lang. Parang spark na nag-push sa mga authorities para mag-investigate ulit. So technically hindi ghost ang nag-convict, kundi forensic evidence. But still if you think about it, kung hindi dahil sa paniniwala ni Mommy Mary Jane sa message ng anak niya, baka hindi rin na-solve yung kaso, diba? Today guys, may mga libro, plays, musicals at even a 2023 opera called Everlasting Faint based sa kaso na to. Naging parte na siya guys ng Appalachian folklore. Parang combination ng true crime at ghost story. At kung titingnan natin ang lesson dito, minsan justice doesn't always come from science or courtrooms alone. Minsan it comes from a mother's gut feeling. Kahit pa sabihin ng iba wala, baka multo lang naman yan or walang connection, ganun. Diba? So kayo guys, what do you think? Do you believe na si Zona talaga yung bumisita sa nanay niya para magpatulong o coincidence lang na nagkataon yung findings sa autopsy? Let me know your thoughts in the comments, and if may baka pang story suggestions, crime, mystery, o kahit historical scandal, comment mo or DM mo lang sa akin. Malay mo yan ay yung next Dark Chika natin. Real stories, twisted endings, Dark Chika. This is Sa Likod ng Kwento with me, Apple Season, and as always, don't forget to like, follow, share, and save, and I hope to see you in the next one. Stay safe, stay curious. Bye!